Magandang araw mga guro't kamag-aral. Ako si Irish Beverly Pimlansa at ngayon inyong matutunghayan ang maikling kwentong pinamagatang si Mario, si Ana at ang isda. Tuwang-tuwa ang mangingisdang si Mario nang may nabingwit siyang isang malaking isda. Nang ilalagay na niya ito sa buslo, bigla itong nagsalita. Huwag! Muntik nang mahulog sa bangka si Mario sa malabis na pagkagulat. Ibalik mo ako sa tubig at bibigyan kita ng kayamanan, sabi ng isda na nagbibiluwag. Nang mahulasan si Mario, tinanong niya ang isda. Ano ka ba? Impakto? Hindi. Ako ay alagad ng mga sirena na nakatasang magbantay dito sa malapit sa pampang. May kapangyarihan ako. Maika, kaya ibalik mo lang ako sa tubig at ipagkakalob ko sa iyo ang hihilingin mo. Naalala ni Mario ang dampang tinitirhan niya. Lagi itong inirereklamo ng asawa dahil sa kaliitan. Nais ko ang malaking tirahan, sabi niya sa isda. Masusunod, umuwi ka na at makikita mo na ang iyong malaking tahanan, sabi ng isda na kaagad namang ibinalik ng lalaki sa tubig. Hindi lang malaki, ngunit tila palasyo ng hari sa garang nadatnan niya. Sa palagay ko, hindi na ako aawayin ni Ana. Malaki na ang bahay namin. Ngunit hindi pa pala nasisiyahan ng asawa. Huliin mo niyang isda. Sabihin mong walang mga kasangkapan. Dapat ay yung mga magagandang mesa, silya, kama at mga dekorasyon sa bahay. Palibhasa ay takot sa babae, bumalik si Mario sa dagat at namingwit. Sana ay huwag ko na siyang mahuli para hindi na ako makahingi. Nakakaya naman ang asawa ko. Bulong niya sa sarili. Nagkataong lumalangoy pala sa malapit ang malaking isda at nang makita si Mario, ito'y lumukso sa kanyang bangka. Anong kaibigan? Nagustuhan mo ba ang bahay mo? Oo nga, maraming salamat. Ngunit, nakikiusap ang asawa ko. Maaari raw, mabibigyan mo ba raw kami ng mga kasangkapan? Nahihiyang tanong ng mangingisda. O sige, mali ka na sa inyo at naroon na ang mga hinihiling ng asawa mo. Natitiyak ni Mario na matutuwa na ngayon si Ana. Malaking biyaya na talaga ang ibinigay sa kanila ng isda. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng asawa sa pintuan. Balikan mo ang isda. Humingi ka naman ngayon ng magagarang alahas at magagandang kasuotan. Nais kong makita ng lahat dito sa bayan natin na tayo ang pinakamayaman dito. Utos na babae sa asawa na alam niyang hindi kayang sumuway sa bawat sabihin niya. Hiyang-hiya si Mario na humarap uli sa isda na madali niyang nakita sa pampang na pinaglalagyan nito. Nakakahiya sa iyo. Halos hindi niya maibuka ang bibig. Ngunit may hinihingi na naman ang asawa ko. Matagal na hindi sumagot ang isda. Parang nag-iisip. Kapag nagkaraka ay nagsalita. Nakikilala ko na kung anong uri ng pagkatao ng asawa mo. Isa siyang sakim at walang pakundangang babae. Hindi siya marunong mahiya at hindi rin siya mabait na asawa. Parurusahan ko siya. Kukunin ko ang lahat at ibigay ko na sa kanya. Lumukso sa tubig ang isda at matuling lumangoy papunta sa laot. Nang umuwi si Mario, nakita niya si Ana na nakaupong umiiyak sa hagdang kawayan ng dati nilang dampa. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Bagaman hindi masaya ang katapusan ng kwento, may mapupulot naman tayong aral mula dito. Ang aral na mapupulot natin mula sa kwento ay matutong makontento at huwag mapang-abuso. Kayo,
kung mapagbibigyan kayo ng pagkakataong humiling. Ano yon? Ngunit paalala, dapat ang inyong hihingin ay para sa kabutihan, hindi pansarili